Yo, yo, hello. All right, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At ito, meron akong special guest si Miming, mga ka-plastic. At ito itatalakayin natin tungkol dito sa isang viral video na kung saan ay may isang bata na isang magulang na tinuturuan niya yung kanyang anak na mag-drive sa kanyang sasakyan. At medyo lubang marami na kasing gumagawa ng mga ganito even sa Amerika. Meron din akong kinontent recently about dito sa mga nangyayari sa social media. Tulad dito, same incident din mga ka-plastic, na yung driver na ama ay tinuturuan ng kanyang anak na mag-drive while guiding sa kanyang kandungan. So, sabi nga dito sa post mga ka-plastic, ay binibigyan niya ng show cause order ang driver na nagmamaneho ang kandong ang kanyang bata. At ngayon ay suspendido ng 90 days ang kanyang lisensya sa nakuha ang pinagkontrol na manibela ng sasakyan ng kandong ang kanyang bata. Ayon sa Department of Transportation, DOTR. Pinatawag din ng Land Transportation Office o LTO ang driver at registered owner ng kanyang sasakyan last October 15 para magpaliwanag sa insidente. Posible po kasi silang maharap sa mga kasong reckless driving o pagdabag sa hindi pagsuot ng seatbelt at device nagpapaupo ng bata sa harapan ng sasakyan. Kaya kung makikita nyo yung picture na ito ay nag-viral ito sa social media. Marami kasi mga ganyan. Meron mga ibang mga driver na hindi na lang kinukuhanan ng video at ipinopost sa social media para maiwasan na lang din yung mga ganito. Pero marami pa rin naman mga tao na gumagawa pa rin ng mga ganitong bagay kasi nga hindi naman natin nakikita kasi nakatinted po yung sasakyan mga ka-plastic. So, ganun pa man, sabi sa comment section, ganyan din ako nung bata pa ako. Kaso di pa uso ang socknet doon. O, di ba? Marami nagpapatunay mga ka-plastic na noon pa man ay ginagawa na yan. Baga, tinitraining na nila yung kanilang mga anak na mag-drive para may idea na po sila kung paano gawin o paano mag-drive ng sasakyan. Kasi hindi naman po talaga totally hinahayaan ng mga magulang yung bata na mag-drive. May guide pa rin ng magulang, kaya nga nakakandong. Pero sa ibang banda, parang hindi tinotolerate kasi ng DOTR yan at the same time ng LTO. Kasi marami kasing gagaya na content creator, at the same time ng mga tao na may kakayanan na gumawa ng ganung bagay. Kasi sa mata ng magulang, hindi illegal yon. Pero sa mata ng mga ibang tao, lalo-lalo na sa ahensya ng gobyerno, ay bawal talaga yon mga ka-plastic. So, panoorin natin yung eksaktong ginawa nila posted kahapon lang yata to. Ito, panoorin natin. Yata yung yan, kung makikita nyo po mga ka-plastic, yung bata pinagdadrive niya, hawak-hawak ang manibela while nakakandong sa kanyang ama. So marami ang intrigue o nag-trigger sa mga ganitong post sa social media. Kasi nga naman, isipin mo, kapag maraming tao na gumaya sa ganito, kahit naman siguro hindi gumaya marami nang nagsasabi na noon pa man ginagawa na yan kasi hindi pa kasi uso ang Facebook noon, pang-plastic. Hindi naman talaga uso ang Facebook noon kaya yung iba nakakalusot. Yan, di ba? Kaya kala siguro nila nasa playground sila mag-ama. Baga may mga nagko-comment din ng negatives pero think about it, may guide naman ng magulang. Hindi naman ako pro o kumakampi sa magulang ng nagtitraining ng bata.
Ano, inusga naman niya yung pagkatao ng kanyang ama, yung driver. Sabi na adik kasi yung tatay kaya naka-blurred halata. Baga napaka ad hominem, di ba? May mga nagsasabi rin kasing kayabangan kasi pati binibidyo na proud na proud, irresponsibleng parent. Anong suspension dapat i-revoke na yan? Baga, itong video na ito, a day ahead bago naglabas yung LTO. Pero 90 days suspension lang naman yung nangyari. At malamang sa malamang, multa. Alam mo naman ang gobyerno, mahilig sa multa. Diba? Mahilig sila sa mga multa eh. Baga wala namang masama dito. Baga, tinitrain lang naman niya yung bata. With guide din. Diba? Kasi kung halimbawa, matanda ka na, saka ka palang tuturuan ng mag-drive. So, medyo mahihirapan ka eh. Diba, kung mapapansin nyo, pag bumibili kayo ng bisikleta, may training wheels. So, ibig sabihin, at the age of 7 o 6 years old, inaalaw nyo na yung mga anak ninyo na mag-train na magbisikleta. Same as well sa pagmamaneho ng sasakyan. Para balang araw, may idea na siya kung paano pinapatakbo ang sasakyan. So napakaswerte ng bata dahil meron siyang ama na ginaguide niya yung anak niya na ginaguide siya para turuan na mag-drive. Diba? Plastic. So nakakalungkot lang na minamasama ng ibang tao yung ganitong klaseng sistema o yung estilo. Diba? Ito yung mga yung nilabas na statement na show cause order. Yeah. With 90 days suspension sa driver ng nag-viral video. Mga kaplastic. So, ano naman na tayo magagawa doon? Sa Pilipinas kasi tayo. Baga, hindi ko naman kinukonsinte o kinakampihan yung driver. Baga, nasa tamang guidelines kasi kung paano nila ito tinitrain yung mga anak nila na mag-drive. So, panoorin natin yung ito yata yon viral. 9 weeks ago na pala to. So, parang ibang kaso to. Mga ka-plastic. Yata siyang video. Pero panoorin pa rin natin to. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ng 70 araw ang lisensya ng driver na nakita sa video na may kalong na bata na pinagmamaneho sa parking lot ng mall sa Pasay City. Iba nga to. Hindi lang pala isa ang mga nauhuli. So may mga nauuna pa, di ba mga ka-plastic? So meaning to say na may mga tao talagang, di kasi ang hirap kasi sa mga tao ngayon, binibidyoan pa. Dapat na lang kasi kung magte-train kayo ng mga anak ninyo ng mag-drive, ay wag nyo nang videoan. Kung bibidyoan nyo man, ay wag nyo nang i-post pa sa social media. Sa halip, sa privado nyo na lang po yung mga videos na yan. Save nyo na lang po sa mas maayos na sa mga storage na memory card para balang araw mapanood ng kanyang anak paglaki. Maalala niya na ma-recognize niya, ito pala yung tatay ko, tinuruan ako ng mag-drive nung bata pa ako. Diba? Pero wag mo nang i-post pa sa social media. Nagkokos kasi ng trigger yan. Marami kasing mga, let's say na crab mentality, pero hindi naman natin tinotolerate. Wag niyo akong iba siya. Baga tinuturuan lang naman eh. May guidance pa rin naman. Diba? Kung sa Japan siguro to ginawa, malamang gagawin legal to. Diba? The Department of Transportation natukoy sa investigasyon kung sino ang driver at ang detalye ng kanyang sasakyan. Naglabas na rin ng show cause order ang LTO at pinapupunta siya sa tanggapan ng ahensya sa susunod na linggo para magpaliwanag. Muli naman iginiit ni Transportation Secretary Vince. Pang ilang show cause order na yan. May mga nauna pa akong content about dyan. Mayroon ding isa. So more than na sigurong 3 na napanood ko na ganito rin yung sitwasyon.
So, ibig sabihin lang yan, hindi lang pala isang beses nangyayari yan. Mali lang kasi sa mga driver o yung mga gumagawa ng video na yan, pinopost pa. Kaya ganun. Diba? Kaya nagresulta ng pangit na resulta. Binabash tuloy sila. So yun, wala na akong ibang masabi. At ito, hanggang dito na lang aking opinion. This is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combit commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.